Magandang umaga po sa ating lahat, no? Gusto ko lamang po mag-share to encourage ang bawat isa po sa atin. So, maaaring nagdadaan tayo sa pagsubok dahil po sa nararanasan natin sa kapaligiran natin tungkol sa coronavirus, no? Pero gusto ko lamang po mag-share kasi po during the Joshua, sa buhay ni Joshua, no, sa panahon po niya ay siya po yung pinakabatang pinuno na naitalaga nung panahon ng kapanahunan niya. So hindi po niya alam kung ano po yung gagawin niya. So nagtatanong siya sa Panginoon. So ang naging gabay niya po talaga ay ang salita ng Diyos. So, makikita po natin yon sa aklat ng Joshua chapter 1 kasi po, simula po sa verse 1, nagtatanong po siya, ano po ang gagawin ko, ano po ang gagawin ko. Hanggang po dumating po dun sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi po ng Panginoon, basahin mo ang aking salita, sa gayon, ito ang aking utos, ito ang para matupad mo ang nakasulat doon. So, paulit-ulit pong sinabi sa kanya ng Panginoon na magpakatapang ka at magpalakas ka at magpakatapang. So, sa panahon po ngayon, ang ating pong kalaban ay hindi po nakikita. Bakit? Ito po ay ayon sa ating Pangulo, no? Ito po ay airborne. Ibig sabihin, maaring kung kaharap po kita at kung ako po ay may virus, maaring yung particles ng aking aking laway maaring mahigop ng iyong paghinga. 'Di ba? So, hindi po natin nakikita, malayo po sa nangyayari ngayon. Pero ang gusto ko pong sabihin sa inyo, sabi ng Panginoon, hindi po nagbabago ang kanyang salita. Sabi ng Panginoon, magpakalakas ka at magpakatapang. Magpalakas, pwede kang mag-ehersisyo, 'di ba? Pwede kang kumain ng gulay, kumain ka ng masusustansyang pagkain. Huwag ka na pong kumain ng mga junk food, mga chichirya, 'di ba? Magpakalakas ka, 'di ba? So mag-ehersisyo ka. Ito yung panahon na marami kang time sa bahay. Pwede kang mag-exercise, pwede kang tumulong o maglinis sa gawaing bahay. 'Di ba? Sa gayon, pagpapawisan ka, magkakaroon ka ng lakas. Okay? Mai-build mo yung sarili mo para makapag-exercise. Magpakatapang ka naman. Sabi doon, ilang beses po sinasabi ng Panginoon, magpakatapang ka. Anong gagawin mo? Siyempre, sa nangyayari, huwag kang magpapadala sa naririnig mo. Kasi po, pag nagbukas ka ng TV ngayon, ang laging sinasabi, mga bilang ng mga namatay at ang bilang ng mga infected na dahil sa coronavirus. 'Di ba? So, anong gagawin mo? Tatagan mo yung loob. 'Di ba? So, kung nakita mo lang. Kumbaga, parang military rules. What you see, what you hear. When you live, leave it here. So, kung ano yung nakita mo, okay. So, salamat sa kaalaman, pero magpakatapang ka. Anong gawin mo? Magdasal ka. Ipagdasal mo lahat ng mga infected. Ipagdasal mo lahat ng kapitbahay mo. Ipagdasal mo lahat ng miyembro ng iyong pamilya. Ipagdasal mo ang ating bansa. Ipagdasal mo ang mga namumuno sa ating bayan at sa ating bansa. Ipagdasal mo ang iba't ibang presidente, hari, prime minister ng iba't ibang bansa. At ipagdasal mo ang ating mga kapwa mananampalataya na maging matatag sa kanilang pananampalataya. Tama? So, yun po yung sinasabi ng Panginoon para sa akin. Ito po yung sharing ko lang para po sa atin na magkaroon po tayo ng lakas ng loob. Kasi po, sa labas, takot po ang nananaig. Pero kung tayo po na mga mananampalataya ay magpapakatatag, magpapakatapang, tayo po ay magiging ehemplo sa mga makakakita sa atin. So, yun lamang po ang gusto kong i-share.
magpalakas at magpakatapang ka. Dahil ito po ang magiging kailangan mo ngayon para harapin po ang araw-araw na buhay. Kasi hindi po natin alam kung kailan po matatapos itong lockdown sa paligid natin. 'Di ba? Hanggang hindi po natatapos, mananatili po tayo sa ating bahay. Lalabas lang tayo para bumili ng pagkain at uuwi po tayo sa ating tahanan. Isasarado po natin ang ating bahay upang tayo po ay manatiling ligtas. Yun din naman po ang ginawa ng ating nung panahon ng mga salot. Ang ginawa po ng mga tao, nag-stay po sila sa bahay. So para maligtas ka, magpakalakas ka, baliktarin mo po ang sitwasyon. Magpalakas ka at magpakatatag ka. 'Di ba? Magpakatapang ka. So manatili ka sa bahay mo, tiyak na ikaw po ay maliligtas. Instead, isama mo ang iyong pamilya, ang bawat membro ng iyong pamilya, manalangin po tayo parati. 'Di ba? Kung lahat ng tao, 'di ba? Sabi po sa Sodoma at Gomora, kung meron pong 2 o 4 na pamilya o 2, 3 o ilang pamilya na nanalangin, hindi po niya itutuloy ang paggunaw sa ating bayan. So, tayo po'y manalangin. Humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon. Kasi po, yun lamang po ang tanging paraan upang tayo po ay maligtas. Ipanalangin natin na balutan tayo ng mapulang dugo, ng banal na dugo ng ating Panginoon upang hindi po tayo maapektuhan o ma-infection sa virus na yan. 'Di ba? Sabagkat ito po ang tanging weapon natin, yung banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Marami pong salamat at mabuhay po ang bawat Pilipino, mabuhay po tayong lahat. God bless po.